بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sura Al-Ghashiyah, ang kasindak-sindak. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Nakarating na ba sa iyo ang salaysay tungkol sa Ghashiyah, ang kasindak-sindak na pangyayari? Ghashiyah, ito ang isang pangalan ng araw ng paghuhukom ayon kay Ibn Abbas, Qatada at Ibn Zaid. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 38. Tinawag ng gayon sapagkat sinisindak nito ang mga tao. Ang ibang mga muka sa araw na yaon ay mga ngayupapa. Sila ay pagod dahil sa pagsamba sa iba bukod sa Allah sa mundo, hapong-hapo sa kabilang buhay na may kahihiyan. Papapasukin sila sa apoy na hamiya, nagbabaga sa tindi ng init. Sila ay paiinumin mula sa kumukulong bukal. Sila ay hindi magkakaroon ng pagkain maliban sa mapait, matinik at nakakasamid na dari. Dari. Si Ali bin Abi Talhan ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagsabi, ang dari ay isang punong kahoy sa ilalim ng impyerno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 385. At si Ikrima ay nagsabi na, ito ay matinik na punong kahoy na abot sa pinakailalim ng impyerno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 384, na hindi nakabubusog o nakapapawi ng gutom. Ang ibang mukha sa araw na yaon ay maliligaya, nasisiyahan dahil sa kanilang pagsusumikap sa paggawa ng mga kabutihan at pagpapasakit na ginawa sa mundong ito. Sila ay naroroon sa matayog na hardin, paraiso. Doon ay wala silang naririnig na lagwa, salitang malaswa at kasinungalingan. Doon ay may umaagos na bukal. Doon ay may mga matataas na luklukan, trono, at may nakahandang mga kupitang inuman, at namarik, mga malalambot na unan. An namarik. Si Ibn Abbas ay nagpaliwanag at sinabi, ang namarik ay mga unan. Ito rin ang paliwanag ni na Ikrima, Qatada, at iba pang napananaligang Muslim, na isinaayos ng magkakahanay at nakalatag sa marangyang mamahaling alpombra. Hindi ba nila nasusulyapan at iniisip ang mga kamelyo kung paano sila nilikha? At ang kalangitan kung paano ito itinaas? At ang mga kabundukan kung paano ito pinaugatan bilang talasok upang maging matatag? At ang kalupaan kung paano ito inilatag ng malawak? Kaya't paalalahanan sila, O Muhammad, sapagkat ikaw ay tagapagpaalala lamang. Ikaw ay hindi isinugo bilang isang musaitir, magpilit sa kanila. Subalit sino man ang tumalikod at nagtakwil, nagkasala ng kafur. Kafur,
Ito ay pagtakwil sa katotohanan at kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa mga haligi ng Islamikong pananampalataya. Ang paniniwala sa Allah bilang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, ang paniniwala sa kanyang mga anghel, ang paniniwala sa kanyang mga sugo at propeta, ang paniniwala sa mga kasulatan o kapahayagan, ang paniniwala sa araw ng pagkabuhay muli o paghuhukom, at ang paniniwala sa qadar, tadhana. Ang isang tao na nagkasala ng kafur ay tinatawag na kafir o sa pangmaramihan bilang kafirun o kufaar. Siya ay paparusahan ng Allah ng matinding parusa. Katiyakan, sa amin ang kanilang pagbabalik, at katiyakan na sa amin ang pagbibilang sa kanila.